Glory to God, glory to Christ Jesus. Magandang tanghali po sa ating lahat dito sa lower hall ng St. Joseph Church. Amen. Sister At sa Chris. ating mga kasama natin ngayon sa ating Facebook Live at sa YouTube, isang mabiyaya at mapagpalang umaga gabi po sa ating lahat. Mga kapatid ko kay Kristo, isang malakas na papuri sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Amen. Meron po tayong baguhan na ngayon lang nakasumpong na gawain ni El Shaddai. Darating, Sister Chris. Sister, kumustahin muna natin ang Okay. araw nila ngayon. Kumusta na po ang manak ni Yahweh El Shaddai? Praise God! I am blessed, happy and prosperous now. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas na pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Praise the Lord. Lagi tayong matagumpay pagkasama natin si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Praise God. So, sino pong pinagpalata sa mga kamay at ipalakpak na malakas sa ating Diyos na buhay? Praise the Lord! Tunay na paggising pa lang natin sa umaga, isa ng malaking pagpapala sa buhay na muli niya ipinahiram sa atin, Sister Chris. Yes, sister. Totoo po yan. Kung gayon, sino po ang mauunang magbabahagi ng mga kabutihan ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Hello? Sabi mga pinagpala, sinong mauna? Sino maghahayag na kabutihan nating Diyos, Sister? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Esther. ating sister. Praise God, talagang Lord, ibabalik ko sa iyo lahat ang papuri at pasasalamat. Napakabuti mo, Lord, dahil pinaghandaan po yung aking apo, Panginoon, 1 year old. Talagang, praise the Lord, hindi ko sukat akalain. Lahat pinaghandaan, yung venue, sabi ko, wag naman sana na masyadong bongga. Pero ang nangyari, please, thank you, Lord, talagang tuwang-tuwa po ako sa kagalakan. Talagang may luha pati yung aking kagalakan. Napakabuti ni Lord. Nag-provide siya. Tapos maganda ang panahon. Tapos yung more than enough talaga pati pagkain, yung handa nila. Talagang napakabuti mo, O Diyos. Yung 1 year old ang aking apo. Praise God. To God be the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise the Lord. Tunay na ang biyaya ng Diyos ay walang katapusan sa mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Sino pa po ang susunod na magbabahagi ng mga biyaya at pagpapalang natanggap sa kanilang mga buhay? Hello? Huwag po kayong mahiyang ibahagi ang mga blessings na binibigay ni Lord. Nagsitay. Hello? Sino pa po ang magbabahagi? Tawagin po natin ang ating kapatid, si Sister Loni. Palakpakan po natin ang ating sister. Maraming blessings yan. Lord, magpapasalamat po ako sa walang hanggang pagpapala at Lord, kasi noong bago ako umalis, kasi nga may bahay na ako, kaya sabi ko, Lord, pupunta lang ako ng makaipon lang ako ng 100,000, uuwi na ako. Tapos nung mag 1 year ako, sabi ko sa amo ko, alis na ako ma'am, kasi yung kasama ko, ayaw naman niya ng may kasama. Eh sabi naman ni ma'am, kung anong trabaho mo, yun na ang tatrabahuin mo, hayaan mo siya. Kaya ang naging 100,000, naging 500,000. Thank you, Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Pinagpaling ating sister. Pinagpala talaga, hindi lang 100, naging 500 pa. Amen. Ganyan talaga magpala si Yahweh El Shaddai, basta tapat tayo sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Tunay ngang doble-doble ang blessings na ibinabalik ni Lord. Sino pa po ba? Tawagin po natin ang ating sister, si kapatid, Sister Reda. Palakpakan po natin ang ating sister.
Gusto ko lang pong ibalik ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos kasi nag 1-year-old na ang aking pamangkin. For the first time. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa pag-iingat, sa kanyang pagpapala sa ating buhay. Alam ng Panginoon kung ano ang ating saloobin. Alam ng Panginoon kung ano ang ating pangarap sa buhay. Kaya, Lord, maraming salamat sa hindi mo kami pinapabayaan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord! So, kayo na po ang lahat. At kung meron pa kayo babahagi, sa next week na lang po. Amen. At ihanda natin ang mga sarili sa pagpupulit panambahan sa ating Diyos sa buhay. Ang gagamitin ng kapatid ay si Brother Edgar Relasio. At sa pagpupuri at pananambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong, At sa pambungad na panalangin ni Sister Challenge. Chalen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh El Shaddai, maraming salamat po muli sa araw na ito. Kami po muli ay naririto upang magpuri at magpasalamat at sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buong linggong nagdaan na inyo po kaming iningatan. Salamat sa gabay, patnupay at patuloy na pag-iingat niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ang mga naririto na tumugon sa iyong panawagan. Pagpalain niyo po ang mga attenders, ang workers ng Tuesday Group,
ating pinaka-the best na pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Praise you, Jesus. Hallelujah. Shout for joy. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. Woo! Come on, church. Here you go. Shout for joy. Shout for joy, all the earth. Praise the Lord with gladness. Shout for joy. Shout for joy, all the earth. Praise the Lord with gladness. Shout for joy. Shout for joy, all the earth. Praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth. Praise the Lord with gladness. And there is great. Enter His gate with thanksgiving, and into His court with praise. Enter His gate with thanksgiving, and into His court. Into His wall. Into His court. Into His wall. Into His court with Shout for praise. Shout for joy, all the earth. Praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth. Praise the Lord with gladness. Shout for joy. Shout for joy, all the earth. Praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth. Praise the Lord with gladness. Sing to the Lord a new song, and lift up His name with praise. Sing to the Lord a new song, and lift up His name. Lift up His name. Lift up His name. Lift up His name. Lift up His name with praise. Shout for joy. Shout for joy, all the earth. Praise the Lord with gladness. Shout for joy. Shout for joy, all the earth. Praises the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth. Praise the Lord with gladness. Shout for joy, all the earth. Praises the Lord with gladness. Praises the Lord with gladness. Praise the Lord. Praises the Lord. Some boast in chariots, some boast in horses. We will boast in the name of the Lord our God. Some boast. Some boast in chariots, some boast in horses. We will boast in the name of the Lord our God. We lift the name of Jesus, the mighty name of Jesus. We lift the name of Jesus, no other name but Jesus. Yeah. Some boast in chariots, some boast in horses. We will boast in the name of the Lord. We will boast in the name of the Lord. We will boast in the name of the Lord our God. Some boast. Some boast in chariots, some boast in horses. We will boast in the name of the Lord our God. Some boast. Some boast in chariots, some boast in horses. We will boast in the name of the Lord our God. We lift the name of Jesus, the mighty name of Jesus. We lift the name of Jesus, no other name but Jesus. Yeah. Some boast in chariots.
Praise Church! God! Tunay napakasaya magpuri sa ating Diyos na buhay. Thank you, Yahweh Shaddai. Thank you, Holy Spirit, for being with us here today. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Ayon nga po sa Psalm 23 verse 3, "Yet you are enthroned as the Holy One. You are the praise of Israel." We bless you, Yahweh Shaddai. Maraming salamat. Tunay na sa karamihan, Panginoon, kami ang pinili mo upang magpuri at sumamba sa iyo. Patuloy kami magpapagamit sa iyo, Panginoon, sa banal na ubasan mo, Lord God. Patuloy mo kaming gamitin, O Lord God. Wala kami may pagmamalaki, Panginoon, dahil ang lahat ng ito ay sa iyo, Panginoon. Kaya binabalik po namin ang lahat ng papuri at inaalay namin ang mapapuring awiting ito para malugod ang iyong pangalan, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Jesus, we lift you all up, praises. So every eye can see your face, your power and grace.
To God be the glory. And now let us sing Bless the Lord. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us raise up our hands and praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast waters, you are the God who releases. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hesu Kristo, Ikaw ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, purihin ka magpakailanman.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, ang Kristong nag-alay ng kanyang buhay para sa aming katubusan, pinupuri ka namin, Ama, at pinasasalamatan. Linuluwalhati ang iyong pangalan at ang pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo sa lahat ng kabutihang wala mong sawang ginagawa sa buhay po namin. Salamat, O Diyos, sa buhay muli sa araw na to na pinagkatiwala mo sa amin. Buhay na kung saan dakilang Diyos, patuloy naming inilalapit sa iyong banal na kalinga. At aming dalangin na sa mga sandali na to, Diyos, ang mga salita mong naglilinis ng aming buhay, ang mga salita mong umaakay sa amin sa matuwid na pamumuhay, ay salitang dalangin namin, Ama. Patuloy mong dalhin sa puso po namin. Nang sa araw na ito, Diyos, patuloy po kami, O Diyos, magkaroon ng isang panuntunan ng buhay na iyong kinalulugdan. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong pangako, na ang bawat anak mong sumusunod sa iyong kalooban ay iyong pinagpapala. Hinihiling namin, dakilang Alsaday, Ama naming nasa langit, kami po inyong samahan sa aming pagtitipon ngayon, at dalangin namin, Ama, patuloy mo po kaming lukuban ng iyong banal na kapangyarihan. Sa dako na ito, dakilang Diyos, ituon mo sa amin ang iyong paningin, ituon mo sa amin ang iyong pandinig, at patuloy, Ama, na ang iyong kamay ilaan sa amin at ipagkaloob ang anumang kahilingan ng bawat isa sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Itago nawa ako, Diyos, sa iyong kapangyarihan, kayo ang tumayo sa aming kalagitnaan at patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. 'Di ba?
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata ay 4, simula mga talata 1 hanggang sa talata ay 4. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Doon 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoong Jesus. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kamusta na kayo? Prosperous talaga. Magaling na, mayayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin natin ang Panginoong Jesus at ang lahat ng matagumpay ay pwede nang maupo. Muli isang mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat. At salamat sa ating dakilang El Shaddai, dumating na naman ang araw na ito na kung saan ay inilaan sa atin ng Diyos upang siya'y ating katagpuin sa dako pong ito. At patuloy nawa na ang Diyos ay mabigyan natin ng kaluwalhatian sa lahat ng ating ginagawa sa araw po na ito. Tigit sa lahat, ang mga pagpapalang pangako niya ay dumaloy po sa buhay natin, makamta ng bawat isa po sa atin. At sa Ebanghelyo po natin, ito po yung panahon na kung saan ang Panginoong Hesus po ay dinala ng banal na Espiritu sa ilang at doon sa ilang nag-ayuno ang ating Panginoong Hesukristo 40 araw na hindi po kumain ang Panginoong Hesus at nakaranas siya ng matinding gutom. Na sa kabila po ng mga karanasan na yon ng ating Hesukristo ay dumating yung manunukso at tinutukso ang ating Panginoong Hesus na para matugunan yung kanyang pangangailangan, matugunan yung gutom na kanyang nararanasan, ay kanyang tinutukso at inuutusan, inaatasan ng ating Panginoong Hesukristo na gamitin ang kanyang kapangyarihan para ang bato ay gawing tinapay at para matugunan yung kanyang mga pangangailangan. Subalit, sumagot ang ating Panginoong Hesukristo at ang sagot ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi po ng ating Diyos. Amen? Na ipinapakita dyan sa atin ng ating Panginoong Hesus na bilang taong nabubuhay dito sa daigdig po na ito, may dalawang bagay na mahalaga po sa buhay po natin. At ang isa po ay yung pangangailangan ng ating pisikal at ang isa ay pangangailangan ng ating spiritual. Amen? Na kailangan din natin mabuhay pisikal at kinakailangan din natin mabuhay spiritual, mga kapatid. At dito po, sa ating binasa ay dalawa po ang mahalaga po dito. Pagkain pisikal at pagkain spiritual. Amen. Pareho po yan na kailangan po natin. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, kapag inuna natin ang pangangailangan pisikal, malamang sa malamang ay mapapabayaan natin ang spiritual. Amen. Subalit kapag inuna natin yung pangangailangan spiritual, mapupunuan ang ating pangangailangan pisikal. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata ay 6, kabanata po ay 13 at talata po ay 22, itong sinasabi po ng salita po ng Diyos. Papurihan muna natin ang ating Panginoong Hesus.
sinasabi ang ganito, inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa kayamanan anupat ang salita na wala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi nakapamunga. Ang tinutukoy po dito ng Panginoong Hesus ay ito po talinhaga doon sa manghahasik na may binhing nahulog sa dawagan. At yung binhing nahulog sa dawagan, ang sabi po dyan, yan yung kalalagayan ng puso ng tao na tumanggap ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita po ng Diyos, pero nagiging abala sa maraming bagay. Nagiging maibigin sa maraming bagay, kaya yung maraming bagay na kanyang pangangailangan sa daigdig na to, ang inuukulan niya ng panahon, inuuna, kaya ang sabi po dyan, hindi nakapapamunga ang salita ng Diyos. Amen? Hindi nakikita ang bunga ng salita ng Diyos sa buhay natin sapagkat yun ay napapabayaan. Subalit ang sabi naman, kapag ang inuna natin ay ang ating spiritual na pangangailangan, pati po yung ating pangangailangan pisikal ay napupunuan. Na ang sabi nga, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, na kayo'y pagharian ng Diyos, mamuhay ayon sa kanyang kalooban at idaragdag niya ang ating pangangailangan. Amen? Kaya hindi lang napupunuan yung ating spiritual, kundi pati po yung ating mga pangangailangan pisikal ay tinutugunan ng ating Diyos kapag inuuna natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. Minsan ang ating Panginoong Hesus ay napunta sa isang ilang na lugar at nung siya'y nakarating sa isang ilang na lugar, maraming tao siyang nadatna na naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo doon. At nung makita niya yung maraming taong iyon, ang sabi po, sila'y kanyang tinuruan ng ating Panginoong Hesukristo, pinangaralan at nagsalita siya tungkol sa paghahari po ng Diyos. Matapos magsalita ang Panginoong Hesus, magturo sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos, ay matapos noon sila rin ay pinakain ng Panginoong Hesukristo. Ito yung pagpapakain ng Panginoong Hesus sa 5,000 sa pagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Na hindi lang nung sandali na yan, yung mga taong nagbigay ng panahon para pakinggan ang Panginoong Hesukristo, ay hindi lang basta salita ang ipinagkaloob nila, tinanggap nila sa ating Panginoong Hesus, kundi ang sabi po dyan, hindi sila pinauwi ng Diyos na gutom. Amen? Ipinagkaloob pa rin yung kanilang pangangailangan pisikal kapag po tayo po ay inuuna pa rin natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang pagkagutom sa mga pisikal na pangangailangan natin sa daigdig na ito, mga kapatid, ay kapag iyan po ang ating kinagutuman, ay kailangan hanapin mo iyan para mapunuan. Amen. Kung tayo ang ating kinagugutuman ay yung mga pangangailangan ng ating pisikal, mga bagay meron sa daigdig na to na kailangan natin para mabuhay, yung mga yan ay kinakailangan natin hanapin iyan para mapunuan yung ating pangangailangan. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Amen? Dahil mananatili siyang tapat sa isa, subalit ang sabi po, hahamakin niya ang isa. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 6 at talata po ay 27. Ito po ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pagkabalisa? Ang sabi po, sino po ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit isang oras man lang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Nakapagpapahaba ba ng buhay ang kabalisahan? Minsan nga nakapagpapaiksi, di po ba? Yung mga kabalisahan meron po tayo sa buhay po natin. Pero bakit po minsan ang tao ay higit na babalisa sa mga bagay po nito? Kasi ito yung ating tinitingnan na masigit nating kailangan para po tayo mabuhay. Sa talata naman po, talata 32,
Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, yung mga bagay na iyan na kung saan mga kapatid ay kinababalisahan ng mga tao sa daigdig na to, yan po ay kinahuhumalingan ng mga taong wala pa sa ating Diyos. Amen? Ibig sabihin, wala pang pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Kayo po ba may pananalig sa Diyos? Taas nga ang kamay ang may pananalig sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Kaya habang hinahanap natin, binibigyan natin ng panahon ang mga bagay nito sa buhay po natin, meron naman pong nawawala po sa atin. At ano yung nawawala po sa atin? Ang sabi po sa sulat ni San Pablo sa aklat ni Timoteo, unang aklat ni Timoteo, kabanata 6, talata po ay 20, ang sabi po diyan, ang labis na pagmamahal sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Amen? At dahil sa pagmamahal sa salapi, marami ang nalalayo sa pananampalataya. At nasasadlak sa paghihirap ang kalooban. Ito yung nawawala sa atin kapag pinag-uukulan natin ng una sa lahat ay ang ating pangangailangan physical, kinagugutuman natin ay ang mga pangangailangan na mga bagay meron sa daigdig na to. Sabi po dyan, ang nawawala sa atin mismo yung ating relasyon sa Diyos. Amen? Yung ating ugnayan sa ating Diyos, kasi ang sabi po, maraming nalalayo sa pananampalataya. Kapag sinabing nalalayo sa pananampalataya, yan po ay paglayo ng isang tao sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Kanina may sinasabi po si Father kanina doon sa Ebanghelyo po natin, ang sabi po natin na tuligsa ng Panginoon, yung mga Pariseo, mga eskriba, na ang sabi ng Panginoong Jesucristo ay, linisin niyo muna ang loob ng tasa para magiging malinis ang labas. At alam natin, ang tinutukoy po doon ay yung kasakiman na umiiral sa puso ng mga taong ito. Amen? Kasakiman na yung lahat na yun, ang sabi po, lahat na yung laman ng tasa meron sila ay bunga ng kasakiman, bunga ng panghuhut-hut nila, bunga ng pandaraya po nila. At bakit po na nangyayari yan sa buhay ng tao? Kasi mas kinagugutuman nila ang mga bagay na yan sa buhay po nila. Amen? Pero anong sabi ng ating Jesucristo, dahil sa mga bagay na yan, nagagawa niyong lumabag sa kalooban ng Diyos, nagagawa niyong gawin ang masama dahil lang iyan ang ating kinagugutuman sa daigdig po nito. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, linisin niyo muna. Amen? Ang laman ng tasa na iyan para magiging malinis ang labas, magiging malinis pati ang labas kapag kung ang laman ng tasa ay bunga ng mabuting gawa. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God, na anumang ginagawa natin na alam natin ay labag sa kalooban ng Diyos, bawal at ginagawa po natin ay yan po ay labag sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Na minsan mga kapatid sa ating Panginoong Hesus ay yung mga bagay na ginagawa nating labag sa kalooban ng Diyos, subalit ginagawa natin dahil may pakinabang. Amen? May naitutulong po sa atin. Pero ang may tutulong ng mga bagay na yan na kung saan ay ginagawa natin na hindi ayon sa kalooban po ng Diyos, kung ano mang maidudulot yan sa atin, hanggang doon na lang. Amen? Hanggang doon na lang mga kapatid, na tila baga wala na tayong pwedeng asahan pa buhat sa Diyos kasi hindi tayo nagtiwala sa Kanya. Amen? Nagtiwala tayo sa mga bagay na iyan na kung saan ay inaakala natin na kahit labag sa kalooban ng Diyos, ginagawa natin dahil alam natin, sa tingin natin ang makatutugon ng ating tunay na pangangailangan. Kaya minsan hanggang doon na lang, wala na tayong pwedeng asahan sa Diyos kasi hindi po natin inilalagak sa Kanya ang ating tiwala. Taas ang kamay ng mga nagtitiwala sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Subalit,
itong nais ng Diyos, kanina, alam po natin ang Panginoong Hesus, nung tinutukso ang ating Penso Kristo, isang sinabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi po ng Diyos. Yung salita na ito po yung pinanghahawakan ng Panginoong Jesucristo na nais ng ating Panginoong Jesus, anumang pagsubok meron sa daigdig na to, anumang kahirapan nararanasan ng tao sa daigdig po na ito, yung salita po ng Diyos na yan mga kapatid, ang siya pong pananggalang ng Panginoong Jesucristo para hindi makagawa ng masama sa gitna ng mga kahirapan na kanyang nararanasan. Amen? Yung salita ng Diyos ang kanyang tinatayuan, pinangahawakan ng sandali na yan na para sa gitna ng mga kahirapan na kanyang naranasan, huwag siyang matuksong gumawa ng masama upang hindi siya tawag po nito ay sumuway sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Palakpakan natin ang ating Penso Kristo. Ang pagkagutom po natin minsan sa mga spiritual na bagay na ating pangangailangan, ito po mga kapatid, ang pagkagutom sa spiritual ay pagnanais o pagnanasa na magawa ang kalooban ng Diyos kahit sa gitna ng mga kahirapan. Ang sabi ni San Pablo, ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa na magawa natin ang kanyang kalooban. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 6 at talata po ay 25. Pakinggan po natin ito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nag-aasik, ni nag-aani o kaya nag-iipon sa bangan. Gayunman pinakakain sila ng inyong Amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po dyan, ang sabi po, di ba higit na mahalaga ang buhay kaysa pagkain? Di ba higit na mahalaga yung katawan kaysa damit? Ang sabi po dito sa ating binasa, na ipinapakita po sa atin, ipinapahayag po dito sa atin mga kapatid, hindi ito ang kailangan ng tao para mabuhay. Ang sabi niya, kung ang mga maya nga ay pinakakain ng inyong Amang nasa langit, higit kayo kaysa mga maya. Na ang sabi po riyan, hindi po yung damit pagkain ang kailangan natin para mabuhay. Hindi yung damit ang kailangan ng ating katawan para na kung saan mga kapatid maingatan yung ating katawan. Ang sabi po dyan, ang kailangan natin mga kapatid ay ang pagkalinga ng Diyos. Amen. Ang kailangan natin ay pagkalinga ng Diyos. Ang taong nagugutom espiritual, ito yung taong laging kinauuhawan na makasama ang Diyos tuwing araw ng Martes. Amen. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo na matapos po yung ating isang linggo na mga suliranin. Amen. Pakikibaka sa buhay sa ating pong araw-araw na paglilingkod sa ating mga pinaglilingkuran, pag-araw ng Martes, ito ang kinauuhawan ng taong nauuhaw sa Espiritu. Amen. Ang makasama ang Diyos tuwing araw ng Martes, ang maibigay sa Diyos ang nararapat na paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo. Kaya yan ang sinasabi po yan, hindi po yan ang ating tunay na kailangan para mabuhay. Yung mga bagay po na yan, kundi ang ating tunay na kailangan ay ang pagkalinga sa atin ng Diyos, ang makasama natin ang Diyos sa buhay po natin. Alam ng ating Amang nasa langit na kailangan po natin iyan. Amen? Alam niya po at ang sabi po, kung ibinibigay niya ang pangangailangan ng mga maya, ibibigay niya rin ang pangangailangan ng anak na nagpapakupkop at nagpapakalinga sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo.
Sa lahat ng oras, makita po natin ang taong uhaw sa presensya o may nararanasan tinatawag na pagkagutom, mga kapatid, sa spiritual na pangangailangan ng tao, makikita po natin ang tao na yan, laging uhaw na papurihan ang ating Diyos. Ang sabi po rito sa sa aklat po ni Job, kabanata po ay 20, talata 1, Kabanata 1, talata 20, ang sabi po ni Job, tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alikabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Hallelujah. Diyan po matatanaw natin sa buhay ni Job. Si Job po, nung oras na yan ay ibinalita sa kanya ang lahat ng pangyayaring hindi maganda. Nawala ang lahat ng kayamanan ni Job, namatay yung kanyang mga anak sa loob ng isang araw. Na pangyayari lahat ng tila bagay tinatangkilik ni Job, nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Lahat ay may tuturing ni Job na kayamanan sa buhay niya. Nung panahon na siya'y nabubuhay sa daigdig na to, tila baga isang saglit lang, isang araw, lahat yun ay nawala sa buhay ni Job. Pero dahil si Job nung sandali po na yan, hindi yung mga bagay na yan ang kanyang kinauuhawan, kundi ang kanyang kinauuhawan ay ang Diyos, ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, ang kanyang kinagugutuman, madalas mga kapatid, ay ang kalooban ng ating Diyos. Kahit ganyan nangyari sa buhay ni Job, anong sabi po dyan? Pinuri pa rin ni Job ang Diyos. Amen? Hindi naapektuhan ang damdamin ni Job sa nangyayari, hindi naapektuhan ang kanyang pagmamahal sa Diyos noong oras na yan, sa kabila na ang lahat ng nangyari sa buhay niya, tila baga hindi maganda, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Pero nasabi lang ng tao na to, kung ang Diyos ang magbigay, pupurihin ko siya. Kung ano mang binigay ng Diyos at kunin niya sa buhay ko, siya pa rin ang pupurihin ko. Amen? Papupurihan ko pa rin ang Diyos na ito, paglilingkuran ko pa rin ang Diyos po na ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus, na nais po ng Panginoong Jesus iparating po sa atin sa Ebanghelyo na ito na binigay niya po sa ating mga kapatid, na sa kabila ng gutom na kanyang naranasan, ando doon lahat ng tukso. Amen? Para po dalhin siya sa pagkakasala. Pero makita po natin, sinasabi lang ng Panginoong Hesus, hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay. Amen? Kundi dapat ang tao din ay nabubuhay na ginagawa ang kalooban ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Isang biyaya sa buhay natin na kung saan ang mga salita ng Diyos ay dumarating sa bawat isa po sa atin at nagbibigay ito ng liwanag sa buhay po natin. Amen? Marami sa atin, alam natin, na ililigaw sa panahon po nito. Maraming suliranin na dumarating sa buhay po ng tao na minsan hindi natin alam kung ano ang ating panghahawakan. Amen? Hindi natin alam kung anong ating dapat sasandalan sa buhay po natin na para tila baga may kasiguraduhan ang buhay po natin. Pero dito sa mabuting balita po nito, isa lang sinasabi ng ating Panginoong Kristo, kumapit ka sa salita ng Diyos. Huwag kang bumitaw sa salita ng Diyos. Kung anong sinasaad ng salita ng Diyos, panghawakan mo. Amen? Kung anong sinasaad ng salita ng Diyos, sikapin mong gawin mo at ang Diyos ay tapat sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, glory to God. Amen. Sabi po sa aklat ni San Marcos, kabanata po ay 6, at ang talata po ay 31. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito,
magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Una po ang sabi po diyan, napakaraming taong dumarating at umaalis anupat hindi makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Dahil sa dami ng mga tao na kinakailangan paglingkuran, siguro kahit gutom na sila, hindi sila makakakain. Amen? Dahil sa dami pong dumarating, kaya ang Panginoong Hesus nung sandali na yan ay niyaya niya yung kanyang mga alagad na sabi, punta tayo sa isang lugar na ilang, iwan muna natin yung mga tao. Iwan muna natin ang mga tao para kayo'y makakain at makapagpahinga man lang ng kaunti. Amen? Ando doon nakakaranas sila ng gutom na dahil sa daming taong dapat paglingkuran, hindi nila mauna yung para sa kanilang sarili, bagkus inuuna nila yung mga paglilingkod na dapat nilang gawin sa mga taong dumarating. Subalit ito pong isang pangyayari na ang sabi po dyan, nung sila po'y nakarating na sa lugar na kanilang pupuntahan, paglunsad ni Jesus nakita niyang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ang sabi po dyan, nagsalita si Jesus sa kanila tungkol sa paghahari po ng Diyos. Pumunta sila sa isang lugar dahil nagugutom. Kailangan nilang kumain. Subalit pagdating nila sa lugar na yon, nakita nila ang maraming tao. Nung makita ni Jesus ang maraming tao, mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay nahabag sa mga taong ito. Nung mahabag ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya magawang unahin yung para sa kanyang sarili. Amen. Minsan, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang pagkain ko ay ang tupdin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ito po yung tagpo na ito, iniwan ng mga alagad ang Panginoong Jesucristo sa isang balon at ang mga alagad ay bumili ng makakain. At doon sa balon na yon, na-encounter ng Panginoong Jesus yung isang Samaritana na umiigib. Kinausap iyon ng ating Panginoong Jesucristo. Matapos sila mag-usap ng Panginoong Jesus, nung nakilala ng Samaritanang ito, ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang Mesiyas, mga kapatid, saka dumating yung mga alagad ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo, kumain na kayo. Pero ang sagot ng Panginoong Jesus, kumain na ako. Ang sabi nila, may nagdala kaya ng pagkain? Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang pagkain ko ay ang tupdin, ang kalooban na nagsugo sa akin. Anong kinakauhawan ng Panginoong Jesus? Ano yung kanyang kinagugutuman ng sandali na yan? Para sa ating Jesucristo, ang kinagugutuman ng Panginoong Jesus ay ang isang kaluluwa na kinakailangan niya madala sa kaharian ng Diyos. Amen. Nagiging masaya lang ang ating Panginoong Jesucristo kapag ang isang kaluluwa ay kanyang napanumbalik sa paghahari ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nung makita ng Panginoong Jesus yung mga taong napakaraming taong naghihintay sa Kanya, hindi magawa ng Panginoong Jesucristo na unahin ang Kanyang sarili ng oras po na yan. Bagkus ang sabi po dyan, nagsalita siya tungkol sa paghahari ng Diyos sapagkat ito yung Kanyang kinagugutuman sa buhay niya. Ang mga kaluluwa na dapat madala sa paghahari ng Diyos. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Na minsan ang sabi ng Panginoong Jesus, gawin natin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Amen? At ano yung pinagagawa? Dalhin natin ang makasalanan sa paghahari ng Diyos. Na ang sabi ng Panginoong Jesus, maraming aanihin, subalit kakaunti ang mang-aani. Amen? Uhaw ang Panginoong Hesus sa aanihin. At hindi lang siya basta uhaw, kundi ang Panginoong Jesucristo, uhaw din siya na mayroon siyang makakasama sa mga dapat aanihin. Amen. At ikaw yan. Tayo po yan na kung saan ay kumilala sa ating Jesucristo, tayong inaasahan ng Panginoong Hesus
na makasama niya para anihin yung mga kaluluwang kinauuhawan at kinagugutuman niyang madala sa paghahari ng Diyos. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo. At para matulungan natin ang ating Panginoong Jesus, huwag tayong mahiyang ibahagi ang salita ng Diyos. Amen. Marami tayo dito pwedeng makasalamuha dito sa Hong Kong na alam po natin na minsan may mabibigat na suliranin. Amen. Marami tayong mga kapatiran dito, mga kapwa natin, mga Katoliko na minsan, mga kapatid sa ating Jesucristo, naririyan lang sila na tila bagay litong-lito, hindi alam minsan ang kanilang gagawin. Dahil sa mga suliranin, mayroon po sila. Pero napakahalaga, mga kapatid sa Panginoong Jesus, ang salita ng Diyos ay maibahagi natin sa kanila. Amen? Nung nakaraang linggo, ay meron po na kung saan bagong akay doon sa gawain ng ating Panginoong Hesus. Pero kapwa din naman natin siyang Katoliko, pero hindi siya pa nakakapakinig ng ganitong pangangaral ng salita po ng Diyos. At yung nag-akay sa kanya ay, nung matapos ang gawain ay nagsishare po sa akin. Ang sabi niya, sa sharing niya, ang sabi niya, Brad, yung akay ko'y natutuwa. Kasi ang sabi niya, ngayon lang siya nakapakinig ng ganong pangangaral. Ngayon lang siya nakapakinig ng pangangaral ng salita po ng Diyos na ang sabi niya, para siyang nabunutan ng tinik sa kanyang puso. Purihin natin ang ating Jesucristo. Dahil sa aral na kanyang napakinggan, na kung saan ay pag sinabi na para siyang nabunutan ng tinik, alam natin nakapagbigay sa kanya ng kagaanan iyon. Nagbigay ng kaginhawaan sa kanya ang salita po ng Diyos. At hindi lang basta nagbigay sa kanya ng kaginhawaan po yon, kundi nung sandali po na yan mga kapatid, ay nabuksan ang puso niya para tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus dahil yung salita na kinilala niya tinanggap ng oras na yan, alam po natin walang iba kundi ang ating Jesucristo na nais pumasok sa puso niya, nais maghari sa buhay niya, at nais ng Jesucristo makasalo siya sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus na sa ngitan ng salita na yan, na naririyan sa puso po natin ngayon, malaking bagay po yan para maibahagi natin, kapag naibahagi natin iyan sa ating kapwa, mga kapatid, malaking maitutulong niyan. Amen? Kaya kauhawan natin na yung salita ng Diyos na mayroon sa puso natin, kauhawan nating maibahagi sa ating kapwa. Amen. Nagugutom na ba kayo? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan, sabi ko na nga, nararamdaman ni Lord ang gutom nyo. Ayan, huwag kayong mag-alala. Bubusugin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri. Ang sabi po dito sa sulat po ni Pablo, sa aklat po ng Korinto, sa pangalawang sulat ni Pablo, sa mga taga-Korinto, kabanata po ay 8 at talata po ay talata 1, pakinggan po natin ang salita pong ito. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dyan, ang mga kapatiran o mananampalataya sa Macedonia ay dumaranas ng matinding hirap. Matinding hirap. Pangalawa po, ito'y isang mahigpit na pagsubok at sila po ay dumaranas, ang sabi po dyan, naghihikahos po sila. Matinding hirap. Ibig sabihin, matinding pagsubok ito ang kanilang nararanasan. Pero sa gitna ng matinding pagsubok na kanilang nararanasan, ang sabi po riyan, masayang-masaya pa rin sila. Saan sila masaya?
Ang sabi po, masayang masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Nakakaranas na sila ng gutom. Nakakaranas na sila ng hirap. Ang sabi po dyan, matinding kahirapan ang kanilang nararanasan. Pero sa kabila ng matinding hirap na kanilang nararanasan, sila po ay mayroong kinagugutuman sa buhay po nila. At ano yung kinagugutuman nila sa buhay nila ay ang makatulong pa rin sa mga nangangailangan. Makatulong pa rin sa mga ngailangan. At ang sabi ni San Pablo dito, ito po'y sabi ni San Pablo, batid ni San Pablo yung pagkagutom nilang makatulong sa nangangailangan sa kabila ng kahirapan na kanilang nararanasan. Dahil ang sabi ni Pablo, ipinamanhik sa kanila ni Pablo, ipinamanhik nila kay Pablo na bigyan sila ng pagkakataon makatulong sa mga mananampalataya sa Judea. Ipinamanhik po nila. Sila mismo ay nakikiusap na sa kabila ng kanilang kahirapan, bigyan pa rin sila ng pagkakataon makatulong sa mga nangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi biro na pagkauhaw iyan na magawa ang kalooban ng Diyos. Amen? Hindi biro ng pagkagutom iyan na magawa ang kalooban po ng Diyos na ikaw mismo naghihikahos pero ikaw mismo ang nakikiusap kahit ako nagganito ang nakalalagayan ko, kahit ganito ang aking nararanasan, pero wag mo ipagkait sa akin ang makatulong sa nangangailangan. Minsan sinasabi natin, wag na, mas kailangan mo iyan. Di po ba? Kaya namin to. Pero makikita natin yung may mga tao na kahit naghihikahos, handa pa ring tumulong. Dahil ang tunay na kinagugutuman sa buhay nila, hindi yung mga bagay meron dito sa mundong ito, kundi ang kanilang tunay na kinagugutuman sa buhay nila, araw-araw ay ang makagawa ng mabuting nais ng Diyos. Amen? Na kung ano ang salita na dumating sa buhay nila na kinakailangan ay isabuhay dahil yan ang salita na nais ng Diyos, magiging buhay nila sa araw na yan, magiging buhay na taglay nila sa araw na yan, hindi nila hinahayaan na ang buhay na iyan, ang buhay ng salita na yan na dinadala ng Diyos sa puso nila, hindi mahayag sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen. Mga kapatid, sa ating Panginoon Kristo, nahaharap tayo sa daigdig na to ng maraming pagsubok. Iba't ibang pagsubok, iba't ibang suliranin ang meron sa daigdig po nito. Pero wag mong hayaan na matukso kang gumawa ng masama. Amen. Bagkus, hayaan mo na ang puso mo na yan, patuloy na kung saan ay magkaroon ng pagkauhaw, ng pagkagutom, na anumang mabuti, kahit sa gitna ng mga paghihirap, suliran ating nararanasan, ay maibigay natin at magawa ang mabuting iyan. Maraming mabuti ditong puso na minsan na mahirap tumanggi. Amen? May malalambot na puso. Minsan kapag hinilingan mo, kita mo naman, agad ibinibigay. Di po ba? Yan din ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang ating Panginoong Hesus. Na ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa labi ng Diyos, na nais ng Panginoong Hesus, dapat iyon ang nakikitang ginagawa natin araw-araw. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Panginoong Hesukristo, kanina sa Ebanghelyo ay ipinapahiwatig mo sa amin. Linisin namin ang loob para magiging malinis ang labas. Punuin mo, Panginoong Hesus, ang puso po namin ng kabutihan mayroon ka. Na ang kabutihang na yan, Panginoong Hesus, ang isa naming maibabahagi sa aming kapwa.
Pawiin mo ang anumang kasakiman o Diyos meron sa puso po namin na nagiging dahilan para kami magiging makasarili o Diyos. Pawiin mo, Lord, ang mga bagay na yan sa puso po namin. Bagkus paghariin mo, Diyos, sa puso po namin ang iyong pag-ibig, Panginoong Jesucristo. Ang pag-ibig mo na patuloy magbibigay sa amin ng pagnanasa na huwag ipagkait ang mabuting magagawa namin sa aming kapwa. I delight to do your will, to obey your every word. I can do all things through you who strengthens me. By your grace I have been saved, by your power I have been raised. Lord, I live to magnify your holy name, your holy name. I delight to do your will, to obey your every word. I can do all things through you who strengthens me. By your grace I have been saved, by your power I have been raised. Lord, I live to magnify your holy name, your holy name. You alone are worthy of all honor and all praise. You alone I worship, my Lord, my God, my King. You alone are worthy of all honor and all praise. You alone I worship, my Lord, my God, my King. I delight to do your will, to obey your every word. I can do all things through you who strengthens me. By your grace I have been saved, by your power I have been raised. Lord, I live to magnify your holy name, your holy name. Panginoong Yesus, nakamta namin ang kaligtasan hindi dahil sa mga bagay meron kami sa daigdig na to, kundi dahil sa biyaya at kapangyarihan mo, Panginoong Jesucristo. Kami dumadalangin, Panginoong Yesus, tulungan mo po kami na magawa namin ang lahat ng ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami, O Diyos, ng kalakasan, Panginoong Jesucristo, araw-araw, Panginoong Yesus, kalakasan pisikal, kalakasan espiritual, Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat, Panginoong Yesus, patuloy mo kaming tanglawan ng iyong liwanag nang mabatid namin araw-araw ang kalooban mo, Panginoong Yesus, at patuloy namin, O Diyos, na maisagawa ito, maisakatuparan para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Panginoong Yesus, nung mapagtagumpayan mo ang mga tukso sa buhay mo, dumating ang mga anghel at ikaw ay pinaglingkuran. Naniniwala rin po kami, Panginoong Yesus, na kapag kami araw-araw ay nagtatagumpay na magawa ang kabutihan at nais mo, Panginoong Yesus, naririyan ang iyong mga anghel para dalhin sa amin ang mga pagpapalang aming inaasahan. Panginoong Yesus, balutin mo kami na iyong banal na dugo at patuloy kaming kasihan, lukuban ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Jesucristo.
Taas natin ang mga nais natin taas sa ating Panginoong Hesus. At panandalian tayo na manahimik, ibulong nyo kay Lord ang ibig nyo po. Nakikinig siya sa puso ng bawat isa po sa atin. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo po ang kahilingan ng bawat isa. Mga kahilingan, Panginoong Yesus, na patuloy naming magagamit para ang mga pagnanasa naming masunod ang iyong kalooban ay aming maisakatuparan, Panginoong Jesucristo. Punuin mo sila, O Diyos, ng mabubuting bagay na kanilang pangangailangan araw-araw at anumang kahilingan nila, O Diyos, para sa kanilang mga mahal sa buhay, patuloy mong ipagkaloob, dakilang Alisaday. Ama naming nasa langit, ikaw lamang ang papagdadala sa amin sa tunay na tagumpay ng buhay, sa tunay, Ama, na tagumpay ng aming mga pangarap. At ito, Ama, dalangin po namin, patuloy mo kaming akayin, O Diyos, sa isang matuwid na landas na magdadala sa amin sa tagumpay ng aming mga pangarap. Salamat, Panginoong Jesucristo. Ingatan mo kami lagi na iyong mapagpalang kamay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Mga kapatid, dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ang pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyo makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya, natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang pagluso, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong namamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggal. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratang.
kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel, sila na ang susubaybay. Kahit saan dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad, itatayo ka sila na magtataas, na hindi masaktan mga paamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahay ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.